Alam mo ba na ang mga lumikha o naging inventor gaya ng atomic bomb, paper spray, dynamite, at maging ang pop-up ads ay ang mga scientist o inventor na lubhang pinagsisisihan ang kanilang mga naging imbensyon o nalikha? Bakit nga ba lubhang pagsisisi ng mga ito sa kanilang mga nalikha? At sino-sino ang mga ito? Ano ang mga naging dahilan kung bakit pinagsisisihan nila ang pagkakatuklas at pagkakalikha sa mga ito? Yan ang ating aalamin. Bago tayo magpatuloy at kung gusto mo ang mga ganitong topic, ay huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga bago kong uploads. Atomic bomb o nuclear weapon. Ang atomic bomb o nuclear weapon ay isa sa mga pinakadelikadong armas sa buong mundo. Isa ito sa kinatatakutang armas o depensa ng bawat bansa dahil kaya nitong wasakin o burahin sa mapa ang isang bansa at mag-iiwan ng napakalaking pinsala. Kaya nga sinasabi, kapag ang isang bansa ay mayroong atomic bomb o nuclear weapon ay gumagawa nito, ay sinasabing ito ay isa sa mga malakas at makapangyarihang bansa, gaya na lamang ng Amerika, Russia, China, at ang North Korea at marami pang iba. Ngunit alam mo ba na ang lumikha o nag-imbento ng atomic bomb ay kinilala bilang father of atomic bomb na si J. Robert Oppenheimer ay malaki ang pagsisisi sa kanyang nilikha. Si Robert ay isang American theoretical physicist na naninilbihan bilang isang board director sa Manhattan Project, Los Alamos Laboratory noong World War II, na kung saan dito niya nabuo ang atomic bomb o nuclear weapon sa tulong na rin ng isa sa mga pinakasikat na scientist na si Albert Einstein. Ngunit sa hindi inaasahan, ang mga atomic bomb na kanyang nilikha ay ginamit bilang isang armas ng US Army laban sa mga Hapon noong 1945 sa lungsod ng Hiroshima at Nagasaki, na kumitil ng libu-libong residenteng nakatira dito at maging ang mga hayop na nakatira dito ay hindi rin nakaligtas. At hanggang sa ngayon, ang Hiroshima at Nagasaki, Japan ay nananatili pa rin sa danger zone dahil sa napakalakas nitong radiation dulot ng atomic bomb o nuclear weapon na ibinagsak dito ng US Army. Ito ang naging dahilan kung bakit labis na lang ang pagsisisi ni J. Robert Oppenheimer sa kanyang imbensyon na atomic bomb na naging isang napakalaking banta sa tao, maging sa mga hayop at maging sa isang bansa dahil sa pinsalang dulot nito na kayang burahin sa mapa ang isang bansa na matatamaan nito. Dynamite. Ang dynamite ay aksidenteng nalikha noong 1866 ng isang Swedish chemist na si Alfred Nobel dahil sa kanyang mga eksperimento na kagustuhan upang makatulong sa mga manggagawa upang mapadali ang trabaho katulad ng pagmimina at paghukay sa lupa upang tayuan ng mga gusali. Ngunit sa halip na ito ay gawin o gamitin sa pagmimina o paghuhukay ng mga lupa, ay ito naging armas o ginamit bilang isang bomba pangpasabog sa mga digmaan. At hindi lang yan, dahil ginagamit rin ito mangingisda upang makahuli ng madaming isda sa mga karagatan na nagdudulot ng malaking pinsala sa yaman ng karagatan. Dahil dito
Ito ang mga naging dahilan kung bakit labis na lamang ang pagsisisi ni Alfred Nobel sa kanyang pagkaimbento ng dynamite sa kagustuhang makatulong sa tao ay naging isang napakalaking banta sa buhay ng mga tao, hayop at maging sa kalikasan na hanggang sa ngayon ay kahit na pinagbabawal na ito ay gamitin ay mayroong pa rin mga tao na patuloy itong ginagamit. Paper spray. Ang paper spray ay naimbento ni Cameron Logham na nagtatrabaho sa FBI. Ginawa ito ni Cameron bilang isang sandata o armas ng mga sundalo at kapulisan. Ang paper spray ay naglalaman ng chemical na sa oras na ito ay ginamit ay makakaranas ng matinding sakit ang sinumang matatamaan nito, lalo na kapag natamaan ang isang biktima sa mata. At noong 2011 ay dito nagsimula ang pagkabahala ni Cameron sa kanyang pagkaimbento ng paper spray. Dahil noong 2011 ay mayroong pulis ang inisprihan ang isang college student sa The New York Times ay labis ang pagkabahala ni Cameron sa hindi maayos na paggamit ng paper spray. Kaya naman, ito ang naging dahilan kung bakit labis na lamang ang pagsisisi ni Cameron sa pagkakaimbento ng paper spray dahil sa maling paggamit nito. Ganun pa man, mayroon pa ring mga tao ang gumagamit ng paper spray bilang isang sandata o depensa laban sa kapahamakan. Pop-up ads o advertisement. Sino ba naman ang hindi maiinis habang ikaw ay nanonood ng pelikula or movies sa iyong cellphone or computer na bigla na lamang may lalabas na ads or advertisement, lalo na kung sa kalagitnaan ng paborito mong scene. Ang pop-up ads ay naimbento ni Ethan Zuckerman na talagang kanyang pinagsisihan dahil halos lahat ng mga tao ay naiinis sa bawat labas ng pop-up ads at siya ang sinisisi. Kaya naman, kung pinanonood mo ito at bigla na lamang may lumabas na ads, ay ito ang naimbento ni Ethan Zuckerman na kanyang tinatawag na The Internet Original Sin. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong uploads.